Hi, it's me Giselle, teacher by heart, housewife by choice, living in Bohol. Finally, may sliding window na kami mga mi. Alam nyo ba mga mi, medyo kabado talaga kami ni Miss Tina kasi akala namin hindi na aabot para sa sliding window yung budget namin. But thank God dahil ayan at napalagyan nga namin yung aming 3 bintana. Actually, 4 sana yung bintana namin dito sa bahay. Pero yung 3 lang muna ang pinalagyan namin dahil yung isang bintana ay nasa kwarto kung saan kami natutulog ng asawa ko. Kaya ayun, di na muna namin ginalaw para iwas alikabok muna sa room namin. Sobrang saya din namin ng asawa ko dahil nga nakamura kami dito. 11,000 lang nabayaran namin sa 3 bintana na ito. Partida, malaki pa yung 2 window namin sa may sala. Kaya hindi namin nakalain na yun lang mababayaran namin. Expected kasi namin almost 15,000 mababayaran namin dito. Kaya nagpapasalamat din kami kay kuyang nag-install ng aming window glass. By the way mga mi, meron lang akong isang comment na gustong sagutin. May kinalaman nga pala ito tungkol sa announcement namin about sa aming second baby. Sabi niya kasi sa comment niya, congratulations po, sana para sa inyo na po talaga yan. Pero dapat di nyo muna in-announce hanggat hindi pa siya 3 to 4 months. Yan daw kasi mga kasabihan ng matatanda. So ayun, maraming salamat dahil feeling ko concerned lang naman si Mima. Pero meron lang akong thought about dito. Alam nyo mga mi, ako personally lumaki po talaga ako sa mundong puno ng mga kasabihan. Lalo pat nakatira kami dito sa probinsya. Halos lahat ng galaw ay mayroon silang pamahiin o mga kasabihan. Lalo kapitbahay lang din namin yung lola ko. Kaya hindi bago sa akin ang mga pamahiin na yan. Alam ko may mga taong naniniwala talaga sa mga kasabihan ng matatanda. At alam ko rin meron ding mga taong hindi naniniwala dito. Kaya gusto ko pong malaman ninyo that I really respect your paniniwala po. Balikan natin yung comment ni Mima about sa early announcement namin kay baby. Alam nyo ba mi, naisip ko na yung kasabihan na yan sa first pregnancy ko. In fact, 6 months na yung tummy ko nung una kong nag-upload ng picture sa Blue App. Pero yung formal announcement is 7 months na si baby which is nag-gender reveal nga kami that time. Maraming nagulat sa comment section dahil hindi nga nila alam na buntis na ako that time. Sabi din kasi namin ni Mr. Intina para talagang safe at ituloy sa amin si baby, huwag muna kaming mag-post about sa pregnancy ko. But look, anong nangyari? Expect the unexpected talaga. Yan nga din yung isa sa sinabi ko kay Mr. Intina after mawala ni baby. Hindi pa tayo nag-post sa social media kasi nga baka daw ganito, baka daw ganyan and all. Kaya ayun, nasabi ko talagang hindi para sa amin si baby Kenzo. Grabe kaya yung pag-aalaga at pag-iingat ang binigay namin sa kanya. Sadyang kung hindi pagkakaloob ng Panginoon ay wala tayong magagawa. Nakita ko nga sa social media yung mga kasabayan kong nagbuntis. 1 month pa lang sa tummy yung baby, nag-post na kagad ng announcement. Ngayon, nakapanganak na sila mga mi. Kaya sa mga kasabihan na yan, talagang ang Diyos lang ang may hawak ng lahat. Ngayon, sa second baby, hindi ko maikakailang may takot sa puso namin. May pangamba and what if sa isip namin. Pero alam ko mas makapangyarihan sa lahat ang Panginoon. Sa Kanya lang kami mahigpit na kumakapit at naniniwala. Shoutout nga pala sa followers namin ni Mr. Intina na sina Dory from Parañaque City, Trendy Item Shop from Marinduque, Razily Pacon from Catbalogan City, Samar, Tracy Kate Pagdanganan, Maripel Gumaraw, at kay Erian Kaya from Bicol, Camarines Sur. That's it for today's video. Thank you for watching and follow for more.